nagkita-kita ulit tayo ngayon po umagang ito. Gaya na sabi ko kanina, first Sunday ng October, no? At salamat sa Panginoon sapagkat binigyan pa na tayo ng buhay, ng kalakasan, no? Nakarating tayo ngayong first Sunday ng October, no? Marami ang mga kinuha na ng Panginoon, itong mga nagdaang araw. Si Bikimbi Motombo, kilala niyo ba yun? Ay 15 years old, kinuha na siya ng Panginoon, NBA player siya natin. Pero salamat sa Panginoon sapagkat dahilan kung bakit nandito pa tayo, meron pa siyang mensahe sa atin, at meron pa tayong misyon sa mundong ito na dapat natin gawin. Kaya sa ating pagpapatuloy, sa paglipas ng panahon, no, sa bawat paglipas ng mga araw, nawa makita natin at mamuhay tayo ng naayon sa misyon ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sa ating pong pag-aaral, ating buksan ang ating pong mga Bibles sa Psalm 127 verses 1 to 5. Psalm 127 verses 1 to 5. Muli ko pong hinihiling ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay. Psalm 127, 1-5. Verse 1 says, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain." In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for the righteous eat to those who loves. Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Together, blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their own opponents in the world. Pagpalain mo ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, nakabukas ng inyong salita sa aming harapan ngayon po umaga. Salamat sa mga nagdaang linggo, buwan, sa mga lessons na inyo pong mga itinuro sa amin. Sa amin po mga i-discuss ulit ngayon pong buwag ito. Muli mo kaming samahan, muli mo kaming turuan at tulungan na maintindihan at may sagwa ang inyong salita. Inyo rin pong puspusin ng banal na spirito ang inyong lingkod para maibahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa, maiangkop at maging bahagi ng buhay namin ang salita mo na aming po pag-aaralan. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po kayo. So meron na lang po tayong 80 days at Pasko na. 85 days at 2025 na. No, matatapos na ang 2024. No? Kumusta po? Kumusta ang ating 2024 so far? No? Marami na ba tayong natatapos na dapat nating tapusin? No? O marami tayong nakakaligtaan? No? Na ang ating iniisip ay next year na lang. Next year ko na lang yung babawiin. No? Meron pa po tayong 80 days para, or 85 days para yun po ay sa biyaya ng Panginoon ay ating pong magawa. Alam niyo po, pag darating ang Kapaskuhan, isa sa mga senaryo, no, na makikita natin ay yung maraming mga tao. No? Isa sa dahilan kung bakit ang panahon ng Kapaskuhan ay nakakatuwa, no, sa isang banda, ay dahil yung panahon na uuwi ka. Mahaba ang bakasyon. Di ba? 2 weeks. No? Kaya makikita natin sa mga bus stations, no, lalo na pagka besperas na ng Pasko, kaya besperas na ng bagong taon, ang dami talaga nagpupumahog na umuwi. At ang dami nilang dala, no, na mga iuwi. Sa airport, makikita po natin na ang daming lilipad papunta sa kanilang bayan, yung iba ay pupunta sa ibang bansa. Meron din sa atin, no? Sa ating mga taga-Mindoro, di ba? Pagka ganitong panahon ay talagang mahaba ang pila hanggang labas, no? Ang pila sa pier. Sinong nakapilan sa inyong gandito? No? So far, hindi pa naman ako, ano? Kasi mga alam ng araw kami uuwi. No? Pero, in one way or another, ma-experience talaga natin yan. No? Kasi minsan kailangan o biglaan tayo umuwi. And then, pagdating pa natin sa
mga, ano tawag dito? Sa ating mga bayan, sa mga baryo, hindi ko po alam sa inyo, ano, sa iba dito na hindi taga Mindoro. Hindi ko alam kung pagkasumakay kayo sa jeep ay ganito. Ano? Na mas marami pa minsan yung laman sa bubong kaysa dun sa mga nasa loob. Mas gusto pa sumakay ng mga tao sa bubong kaysa dun sa ilalim, no? Dahil sa bubong maaliwalas. Okay? So ito po mga tao ito sa kabila, no? Siguro kasama tayo, ano? Sa kabila ng alam natin na ganito magiging senaryo, pag darating ang holidays, no, ang Pasko at ang Bagong Taon, tayo ay nagsisika pa rin. Nakikipagsiksikan pa rin tayo. No? Yung iba sa atin, dumidiskarte talaga, no, para makauwi. Because we always want to go. Diba? May kasabihan, home sweet home. Isa ay, there is no place like home. Nung first time kong nag-abroad, ano po, ay pagdarating ang Pasko, no, doon pa naman sa Europe, ay bagamat maraming snow, no, bagamat maraming sila mga decorations para sa Pasko, bagamat nakita mo yung mga nakikita mo sa postcard, nakita mo siya literally, ay nakakalungkot. Alam na kung bakit? Sapagkat wala din yung mga kaibigan mo, wala din yung mga kababayan. Kasi iba mag-celebrate, kahit tanungin niyo yung mga Pilipino sa ibang bansa, pag tinanong kung saan nila gusto mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon, they always want to go home. Gusto nilang umuwi. No? Kasi iba ang celebration pagka nasa sarili bahay. Di po ba? Ngunit mga kapatid, sa umagang ito, no, bagamat gano'n tayo ka-excited umuwi sa mga tahanan natin sa ating pong mga pamilya, no, nakakalungkot na may mga families na ang tawag ay dysfunctional. No? Kumbaga ay yung dapat na nakikita sa family ay hindi na nakikita, hindi nangyayari. Diba? Kaya may mga tao na ayaw umuwi sa bahay. Diba? Hindi sila excited pagka uuwi. No? Hindi sila excited pagka bakasyon. No? Ang gagawin, pupunta sa ibang lugar. No? Pupunta sa mga kaibigan. No? Kaya pupunta sa klase, sa office mate, doon magsiselebrate. Kasi sa kanilang tahanan ay hindi maganda. No? Alam niyo po, guys, kung meron pong tawag dito, challenge ngayon, panahon ito, ng institusyon, ito po ay ang family, no? Ang ating pong mga pamilya. Hindi ko po alam kung ano o paano nyo ilalarawan ang inyong mga pamilya ngayon. No? Hindi ko alam kung paano ninyo, kung halimbawa, gagamit kayo ng isang halimbawa, no, para i-describe ang inyong pamilya. Hindi ko po alam kung ano ating gagamitin na object. Diba? Mga kapatid, ngayong umaga, walang perfect na family. Ako, ang aking family, no, ay hindi perfect. Maraming kahinaan, maraming mga weaknesses, no, maraming mga flaws. At kahit isa sa atin dito siguro ay walang pwedeng magsabi na ang aming family ay perfect. Kami ang model family. Diba? Kami ang gayahin. Alam nyo, yan ang dahilan kung bakit nakalatag sa salita ng Diyos. No? Kung paano natin aayusin. No? Kung paano magiging naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating pong mga pamilya. Ngayong umaga mga kapatid, at ngayong buwan ito po ang gusto kong pag-usapan natin. Ito ang ating kailangang tingnan. Sapagkat alam niyo po, kung may target ang ating pong kalaban, ang Diablo, yun talaga nagdo-double time siya para sirahan. Yun po ay ang family. Sapagkat pag nasira ang family, ito po ang mangyayari. Masisira ang ating community, masisira ang ating bansa, di ba? Masisira ang church. No? Pero malakas ang pamilya, no?
kung ang pamilya ay namumuhay ng naayon sa instruction ng Panginoon, then our family will be strong. And when the family is strong, our church is strong. Our community is strong. And our nation is strong. Di po ba? Kaya mga kapatid, let us pray na maging open ang ating puso, ang ating isipan ngayong momento. At kung ano man ang makita po natin sa ating family na kailangan i-improve, no, ay panalangin po natin sa biyaya ng Panginoon sa liwanag ng kanyang salita ay ating po ma-improve ang ating po family, lalo na ang ating po mga relationships. Pinabagatan ko po ang ating pong mensahe ngayong umaga sapagkat naniniwala po ako na walang sino man ang pwedeng makapag-ayos ng ating pong family. Walang human effort and human knowledge or wisdom, no, na makapag-fix ng issue or mga problema sa ating family. It's only God. No? Sapagkat siya ang author, no, siya ang creator ng family. Kaya ngayong umaga, kung gusto po natin improve ang ating pong family, ito po ang ating nawa ito ang matanin sa puso't isipan natin. Let God build your house. Let God build your house. Okay, so kung babalikan po natin itong Psalm 127 verses 1 to 5, mapapansin niyo yung, pag tingnan niyo sa iyong Bible, mapapansin niyo yung A Song of Ascents of Solomon. Okay? So, ang ibig sabihin ng Song of Ascents, alam niyo po, may tatlong importante na festival sa Israel. Okay? Na dapat yung buong mga Israelites from all, yung buong country, ay pupunta dapat sila sa Jerusalem. For example, dito sa atin sa Pilipinas, no? Itong pagka may festival o fiesta, dapat kahit yung mga taga-Mindanao, taga-Visayas, pupunta dito sa Metro Manila. So, ganun ang nangyayari dito sa Israel. No? Pagka dumadating yung tatlong festival na yun, no? Ang una, yung Passover, yan po ay nangyayari sa springtime. No? So, March, nagpupuntahan ng mga Israelites sa Jerusalem. Okay? Ang sunod po ay tinatawag nilang tabernacles. Ano? Bilang pag-alala na ang mga Israelites, sila ay tumira sa mga kubo. No? Habang sila ay naglalakbay papuntang Promised Land. Okay? And then, ang pangatlo ay tinatawag na Weeks, Festival Weeks, o ito yung Pentecost. Okay? So, yung tatlong yan, no, itong Pentecost, September naman ito nangyayari. Okay? So, ang buong mga Israelites ay nagtitipon-tipon sa Jerusalem. At alam po ninyo, kung kayo ay makakabisita, pero huwag ngayon sa Israel, sa bombahan yun. Pero makakabisita po kayo papuntang Israel, sa Jerusalem. Paakyat po ang Israel. Ang Jerusalem. Paakyat yan. No? So, yung mga tao po, pagka piyesta, dahil hindi naman lahat ay may sasakyan, noong unang panahon, naglalakad sila. So, ang gagawin nila, kaya sila pupunta sa Jerusalem is to worship the Lord. So, habang papunta sila, habang naglalakad sila, ito ang kanilang kinakanta. Okay? Kumakanta sila, naglalakad. At alam niyo, pagka kumakanta kayo habang naglalakad, nang sabay-sabay, nakakawala ng pagod yun. Subukan natin. Ano? So, ito yung tinatawag na Song of Ascent or Ascension or pag-akyat. Okay? Ngayon, meron pong 15 na Song of Ascents dito po sa Book of Psalms. Makikita po natin yan sa Psalm 120 hanggang Psalm 134. Okay? Yung anonymous to, hindi alam kung sino ang sumulat. Okay, so itong particular na ito ay si Solomon ang sumulat nito. Pero sabi ng ibang mga Bible scholars, pwede daw na ito'y sinulat ni David for Solomon. Or sinulat na mismo ni Solomon ito. Kung sino man ang sumulat nito, ito ay connected kay Solomon. Bakit? Sapagkat nasabi dyan, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain.
Anong connection yan kay Solomon? Si Solomon ang anatasan na gumawa ng templo. Diba? Sabi ni David, siya ang gagawa, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw gagawa, David, sapagkat maraming dugo ang iyong kamay. No? So, ang sabi niya, si Solomon ang aking pagagawin. So, marahil, ito lang na naisip ko, marahil, ito ay awit na kinompose ni David for Solomon to remind him na sa pagtatayo mo ng templo, ito dapat ang isipin mo. No? That unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Hindi lamang sa pagtatayo ng templo, kundi pagtatayo mo ng pamilya mo. No? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Or pwedeng si Solomon din ang nag-compose nito to remind himself. No? Or pwedeng na-realize niya sa kanyang pagtatayo, na-realize niya later on na unless the Lord builds the house, the laborers or the builders labor in vain. So mga kapatid, ganito po ang gusto kong makita natin ngayon ng umaga. Pansin ninyo yung salitang unless. Dalawang beses ginamit, yung salitang unless. At again guys, sabi natin noon, basta inulit ang dalawang salita o ang isang salita, ang ibig sabihin nun ay merong ine-emphasize. Meron kang dapat na huwag makalimutan o dapat tandaan. No? Ang unless, ito po ay conjunction or pangdugtong. No? Na mas, yung dalawang sentence daw na pinagdugtong mo, mas kapangyarihan o mas malakas yung unang sentence kaysa dun sa pangalawa na pinagdugtong mo. So dito, unless the Lord builds the house, that's the first sentence. The second sentence, the builders labor in vain. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung ginamit po ni Solomon yung salitang unless, ito po ay bunga ng kanyang realization. He realized na pag hindi ko pala pinagpasa Diyos ang pagpapatayo ng kahit ano, ng building or kahit ng aking family, walang mangyayari sa effort. At ngayong umaga mga kapatid, napakaganda na matandaan natin itong salitang unless. Unless the Lord builds the house, the laborers or the workers or the builders labor in vain. Walang mangyayari po sa atin kahit na tayo ang pinakamagaling na builder, o pinakamagaling na engineer or civil engineer, no? Or tayo pinakamagaling na architect. No? Kung ito ay hindi ipagpapalain ng Panginoon, kung ito ay hindi natin ihingi ng tulong sa Panginoon, then our labors are the same. So ano ang inyong mga itinatayo ngayon? Dito po, nais ko po makita na yung house dyan, literally, ay a building. Pero figuratively, no, ito po ay family. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sabi po dito sa dito sa verse 4, verse 3, children are heritage from the Lord, offspring are reward from Him. So, ang ibig sabihin, yung sunod-sunod na mga talatang ito, it talks about children. No? At ang makikita po natin, yung build, yung root word po ng build sa Hebrew at ng children ay pareho lang. So, ang ine-emphasize po dito ni King Solomon as you build your family. No? Kasi, di ba, naalala ko noon si Jed sa kanyang school, umuwi siya sa bahay namin, sabi niya, hindi tayo kompletong family. Sabi niya, bakit? Kasi ang kompletong family, according sa napag-aralan namin, may nanay, may tatay, may ate, may kuya, at may bunso. Eh samantalang wala akong ate at kuya. Kaya hindi tayo kompleto. Di ba? Pero yun nga, sa Bible, may children. No? May parents at saka may children or may kid. Yun ang kompletong family. At yan po ang ina-emphasize dito. Ito po.
ni King Solomon. No? Na sa iyong pagbubuo ng family, kung gusto mo maging matibay ito, kung gusto mo hindi ito masira, no? Kung gusto mo itong manatili, maging maayos ito, you ask the Lord to build. Alam mo bakit? Sapagkat ang Diyos ang niya. Siya ang may author nito. No? Hindi ang mga parents natin, hindi ang mga lolo't lola natin, hindi gobyerno. Ano? Ang may akda ng family, ang Panginoon. No? At nakakalungkot na itong family, no, na dapat source of encouragement, no, source of inspiration, no, sa panahon natin ngayon, ay nakakalungkot kung mapapanood mo sa TV, nung pinatay ng anak yung nanay niya, o yung tatay niya, o yung lola niya, yung lolo niya. Di po ba? Ang lubik ng dysfunction ngayon ng family. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyong family. Pero mga kapatid ngayong umaga, kailangan po natin na ayusin ito. No? Sapagkat ang Panginoon nagbigay siya ng instruction sa atin kung paano natin may improve ang ating relationship, ang strength ng ating pong family. Sapagkat yan, sabi ko kanina, ang job po, no, ang target niya ay ang family. Kaya nawa ito pong salita ng Diyos natin mapapag-usapan na. Ngayon, ito po ang ating maging pananggan at paglaban sa anumang plano, no, sa anumang atake ng diablo sa bawat isa. Mga patiging bagay, merong 4 na benefits. When we let God build our house, may 4 kang mapapakinabangan. Ang una po, progress. No? Progress or pag-unlad. Mga kapatid, ito po ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kaya nagkakaproblema ang maraming family sapagkat walang pag-unlad. No? At yung pag-unlad na ating nakikita, no, ay hindi naayon sa Panginoon. Kasi ang thinking lagi ng isang tatay, kailangan maging marami ng pera ko. Ba? Parami ako ng parami ng pera. At ito po, no, sa mga tatay dito, no, at sa mga nagpaplano maging tatay, alam nyo, pagka talagang nagpayaman tayo, lalo na may mga times na nagko-compromise tayo, di ba? Gumagawa minsan ng illegal. No? Para makakuha pa ng marami. Darating ang time, aabutan tayo. No? Sabi nga ng isang kasabihan, crime does not pay. Di ba? Kung ang isang bagay ay ginagawa natin o kinukuha natin illegal, pwedeng hindi tayo mahuli ngayon, pero later on, aabutan talaga tayo. Ako po ay laging nanunood sa hearing, sa Congress at saka sa Senate. Di ba? Ang lalaki ng pera ng mga ng mga taga-pogo. Di ba? Hindi lang millions ang pumapasok, billions na. No? At talagang kung mag-withdraw, no? Nag-withdraw yung isang mayor ng how much? 300 million, no? Sa isang bangko. Parang wow. Ang laki nun, no? Pero niya, ngayon, nasisilip nakikita. No? Paano sila nagkaroon ng gano'n? Okay? At hindi natin alam kung ano kakainatnan itong probing na ito ng Senate at saka ng Congress. No? Kasi after that, sa sa Supreme Court na ang paglilitis sa Ombudsman. So, pakita po natin na pagka ang progress na iniisip natin ay naayon sa ating alam at sa ating galing, magkakamali tayo mga kapatid. Madadaya tayo. Pero kung ating pong ibabase, no, at ipapanalangin na ang pag-unlad ng ating family ay based sa kung ano sinasabi ng Biblia, then yung totoong pag-unlad ay mararanasan po tayo. No? Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon sa bawat family. No?
para tayo mag-improve. No? Tayo po lahat ay ma-develop. Ang sabi po dito, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So, pansinin yung salitang build. No? Ang isa daw na indikasyon ng isang bansa o isang bayan ay umuunlad when that land or that city is building. Diba? Kaya nga nung panahon ni Digong, no, ang kanyang mantra, build, build, build. So, marami siyang mga naipatayo, no, na mga infrastructures. Okay? Kasi yun ang indikasyon na umuunlad ang isang bayan. So, tayo din po, mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon sa kalooban ng Panginoon sa bawat sa atin, to progress. Na maging progressive tayo. Tayo po ay umunlad. Kumusta po ang ating pong buhay? Kumusta ang ating family? Ano ang nangyayari? Ano ang status ng ating pong pamilya sa oras nito? Ano ang status natin individually? Tayo po ba ay nag-desire na umunlad pa? Sapagkat yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. Kung titingnan po ninyo yung creation, okay, sa Genesis, tingnan niyo yung development. Noong first day, ang nilikha ng Panginoon ay light and darkness. Pinaghiwalay niya yun. No? Noong second day, clouds and ocean. No? Pinaghiwalay niya rin yung mga ulap at saka yung dagat. And then, noong third day, land and plants. Okay? Doon niya nilikha. So, kung mapapansin nyo, paganda ng paganda. Di ba? Ang earth. And then, pagdating ng day 4, sun, moon, and stars. Then, pagdating ng day 5, fish and birds. And day 6, human and animals. And then, pagdating ng day 7, God rested. Nagpahinga ang Panginoon. At nitong day 6, no? Nung tinignan niya yung buong creation niya, nung kumpleto na, ito ang sabi ng Panginoon. Basahin niya po natin. Ready? Begin. God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. It was very good. Nung makita ng Panginoon, no, yung kanyang nilikha, no, kung atin pong titingnan yung progression ng nilikha ng Panginoon, ang reaction ng Panginoon ay, it was very good. Okay? Ang kapigay umaga, kung titingnan ng Panginoon, yung progression ng buhay natin, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Ano kaya ang grade natin? Di ba? Very good. Good. Satisfactory. Okay? Pasang-awa. Diba? Ito po ang plano ng Diyos sa bawat sa atin. To progress. Okay? And then, sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay? At alam po ninyo, hindi lamang ito individually, ano ang plano niya, kundi even your family. This is God's plan for each and every one. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit dysfunctional ang maraming family, because they do not know the plan of God. Okay? Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin. At dahil sa hindi natin alam ang plano ng Diyos sa atin, tayo ang nagpaplano. No? Ang ginagawa natin ay tingin natin ay ayos. Minsan nga nakakalungkot, ang ating ginagawang model ay yung mga nasa TV, nakapanood natin sa TV. Diba? Kung si ganito, ganito. Si ganito, dalawa asawa, ay, ba yun? No? May isang kanta, si Gary Granada. Ang title ng kanta ay Buti Pa Sila. Narinig na yun? Sino kanilig doon? Buti Pa Sila. May isang linya doon ang sabi niya, buti pa si Gabby Concepcion. Laging kinakasal. Diba? And then, guys, dahil nga sa ating pong kapapanood ng TV, minsan nagiging model natin. Pero mga kapatid, tingnan po natin, balikan po natin, ano ba ang sinasabi ng Bible? Paano ba magiging matatag, magiging matibay ang ating tayo? Alamin natin ano ang sinasabi ng Bible. At ito po ang kanyang plano sa bawat isa.
Alam nyo, pagka binabasa ko itong Jeremiah chapter 29, verse 11, na-excite ako. Maraming beses, pag nalilimutan ko ito, nalulungkot ako, nadidepress ako. Pero pagka nababasa ko ito, may magandang plano ang Panginoon sa akin. Na-excite ako kasi parang, yun nga, iniintay ko kung paano mag-unfold itong plano ito sa atin. Okay? So, sana ito po ay maging excitement din sa atin, inspiration sa atin. Ang Diyos ay may magandang plano sa mga makasa. At ang sabi ko sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 and 7, basahin nga po natin ito. Ready? Begin. I planted, but God has given it. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things. Mga kapatid, ang Diyos lang ang nakakapagpalago, nakakapagbigay ng progress. Yung tamang progress. Yung tuloy-tuloy, na progress sa bawat isa sa atin. Maliban sa Panginoon, wala na. At kung meron kang naiisip na maliban sa Panginoon na makapagpalago ng buhay mo, makapagpatatag ng iyong family, I'm sorry to tell you this morning, mabibigo ka. Masasaktan ka. Sapagkat dito, sabi po ni Apostol Pablo, only God who makes things good. Only God can make you grow. Only God can make us grow. Okay? Ang pwede lang natin gawin ay gawin ko anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? At the rest, ang Diyos na ang gagawa. Ginagawa mo ba ang dapat mong gawin sa buhay niyo, sa iyong family? Yung pinapagawa sa iyong Panginoon. Later on, ngayon pong buwan na ito, pag-uusapan natin yung mga roles po natin sa family para mas maging maganda, maging maayos ang ating pong pamilya. Okay? So, ngayon po, gusto ko lang pakita natin na ang makapagpalago sa atin. May experience lang natin ang tunay na progress when we let God build our house, build our family. Okay? So, yun po ang una na pakinabang when we let God build our house. Progress. Second, protection. Okay? Nasabi dito, unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Okay? So, hanggat hindi ang Panginoon ang talagang magbabantay sa iyo, yung mga bantay mo, kahit na magagaling yung mga yan, kahit na well-trained yung mga yan, kahit na marami yung mga yan, mapapasok ka pa rin. Mapapahamak ka pa rin. Pero pagka ang Panginoon ang nagbantay sa iyo, kahit mag-isa ka lang, you will be protected. At alam po ninyo, yan po ang very comforting truth. Na pagka ang Panginoon ang hinayaan natin na magbantay sa atin, pinagtiwalaan natin na magbantay sa atin, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. In fact, yun yung maraming gwardiya na lulusutan pa eh. Yung ating Vice President, ang daming gwardiya, 400 plus. Tapos binawasan, naging 300 ka lang. Wow. Parang nakakabili. Ganun ba talaga ka-delikado? Diba? Kung ang protection ay sa pamagitan ng gano'ng karaming guards, kawawa naman tayo. Patay na tayo. Di ko ba? Kaya salamat sa Diyos because we have a God that can protect us. Kahit na gaano pa karami yung maging kalaban natin. Okay? We have a God who can protect our family. Alam nyo ang mga struggle ng mga parents na nasa province ay yung pagka pinapasok nila yung kanilang mga anak dito sa Maynila. Diba?
Lagi kong naririnig yan sa aking mga magulang at sa ibang mga tao. No, na may mga anak, nung ako'y nasa Mindoro pa, na yung mga anak ay kanilang dito pinag-aaral o kaya sa ibang bansa. Di ba? Pagka tumawag, alam niyo, nasa ibang bansa ako, kailangan pala pagtatawag ka sa labuan mo dito. Dapat maganda boses mo. Hindi pwedeng masama ang boses mo. May sakit ako. Nakakataranta yun, di ba? Parang wala kang magawa. Kaya, hanggang maaari, no? Ganda yung boses. Kasi, yun ang nakakapaghina. Eh, wala kang magawa. May problema siya doon. Parang wala kang magawa. Diba? Wala kang pera, wala kang visa. Ang tangi mo lang pwedeng gawin ay magtiwala sa Panginoon. Ipagkatiwala sa Panginoon. At alam po ninyo, pagka naririnig ko yung mga ganun, nakakakalma. Hindi mo kayang bantayan ang anak mo katulad ng pagbabantay ng Panginoon. Diba? Yung mga asawa natin na nasa ibang lugar, no? Yung ating mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Ang Panginoon lang talagang makakapag-protect na sa atin. Kasi kung lagi natin iisipin na, ano kaya, kumusta na kaya siya? May stress lang tayo, may sakit siya, tayo may pagkakasakit din natin. Kasi hindi na tayo makatulog, hindi na tayo makakain. Diba? Mahirap gawin yun. Pero, yun yan. Kung ang Panginoon ay pagtitiwalaan natin, na siya ang mag-ayok ng ating puntahan, kaya niya protektahan ang ating puntahan. Sa kahit anumang atake ng Diyan. Yan ang sabi ko kanina, tayo po ay, kumbaga, nasa priority list ng Diyan. Itong mga to, lalo na yung pupunta sa CGBC Satellite. Yung bawat pamilya niya, kailangan huwa sa akin lahat yan. Atakihin dapat yan. Sikahin natin. Mga kapatid, the only way for us to be protected is when we let the Lord be our house. Ano bang temptations? Ano bang mga addictions? Papuprotektahan po tayo. Kung hahayaan natin ang Panginoon na kumilos. Kung ating aalamin ang instruction ng Panginoon sa atin at yun po ang atin. Yan. Then we will be protected. Yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. Ang sabi ni King David, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Okay? Pansinin niyo itong talatang to, no? The righteous person, yung righteous dyan, hindi ibig sabihin yung hindi na nagkakasala. Kundi ang righteous dyan, yung mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sinasabi po dito ng talatang ito na ang isang righteous person ay mawawala ng trouble. Hindi na sinasabi niya. May trouble siya. Pero, ano gagawin ng Panginoon? The Lord will deliver them. Ililigtas siya ng Panginoon. Okay? So, hindi papakialaman ng Panginoon yung trouble. Nandiyan yan. Ang papakialaman ng Panginoon, ikaw. Ililigtas ka na. Siguro, sabihin natin, bakit hindi na tanggalin ng Panginoon yun? Yung mga problema yun, yung mga issues. Mas okay. Hindi po. No? Mas maganda yung nakita mo, no? That you get delivered. Diba? Kaysa yung wala ka problema. Walang ka-struggles tayo. No? May narinig ba kayo na gano'n family? Wala kami problema sa amin. Ayos lang kami. Hindi ako nainiwala. Sapagkat tayo, no, ay may kanya-kanya tayo problema. Pero, ang difference, no, ang advantage natin lahat, mga kapatid, when we let the Lord build our house, sabi dito, the Lord will always deliver us. May matatawagan ka. Di ba? Na malakas. May matatawagan kayong dalawa. May matatawagan kayong buong family. No, pag may problema kayo, mga anak, pag-pray natin po. Sweetheart, pag-pray
pray natin ito, malampasan natin itong problema ko. Alam niyo ba na pagka gano'n, lalong tumitibay ang inyong relationship sa Panginoon at sa isa't isa. When you always pray. Kaya totoo po yun, ano? The family that prays together, stays together. Totoo po yun. Lalo na when the family obeys the Lord. Di ba? Lalong lumalakas ang kanilang relationship. Tumitibay ang kanilang family. Kaya mga kapatid, ito pong talatang ito ay malaking encouragement sa bawat isa. The Lord will always deliver us. If we let Him build our house. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, basahin niya po natin. Ready? Begin. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. Him may glory forever and ever. Amen. Ito pong sabi po ni Apostol Pablo. No? The Lord will rescue me from every evil attack. At alam po ninyo, si Apostol Pablo, kung titignan po natin niya yung kanyang naging buhay sa mundong ito, talagang ang daming atake. No? Kabi-kabila. No? Sa kababayan niya, no? Sa mga ibang tao, diba? Sa mga kasamahan niya, inatake siya. Pero sabi niya, the Lord will rescue me. Sapagkat yan po ang plano ng Panginoon sa bawat sa atin. The Lord will always deliver us. The Lord will always rescue us. Ano po? Pero, dapat meron tayong gawin. Pakinggan natin at sundin kung ano ang kanyang instruction. At doon natin may experience, mga kapatid, ang protection ng Panginoon sa atin. Kasi, ito po, ano? Kahit alam natin kung anong dapat natin gawin, pero pag hindi natin ginawa, ano mangyayari? For example, sabi sa atin, huwag kang dadaan dyan kasi dyan, pag dumaan ka, makapahama ka dyan. Pero ikaw, matigas ang ulo mo. Nung hindi ka naniniwala, kayang-kaya ko yan. The moment na yun po ang naisip nyo, kayang-kaya ko yan. Yun po. Doon tayo magbibigyo. Doon tayo mapapahama. Pagka tayo ay nagtiwala sa ating lakas at galing. Pati po ang instruction ng Panginoon sa atin ay taliwas sa ating ginagawa. Sa oras na ito. Sana, ibaling natin yung ating action, yung ating focus sa kalooban ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon na gawin po natin. Kasi yun po ang daan papunta sa tagumpay at sa katatagan. Lalo na kung tayo po ay nagbubuo ng family. Okay? Lalo na kung gusto nating ayusin ang ating po family. Kailangan po natin ang Panginoon. Okay? So ito pong dalawang talatang ito ang magbibigay po sa atin ng kasiguruhan that we will be protected when we let God build our house. Sana po panghawakan natin. Okay? Next, hindi lamang po progress, protection, but ang pangatlo, provision. No? Babalikan natin ang verse 2. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For He grants sleep to those He loves. Okay? Kung ikaw ay stress na stress, no? Ikaw ay puyat na puyat dahil nangangamba ka na magutom, no? Na baka walang kainin ng iyong family, kaya talagang parang inaabuso mo na yung katawan mo. No? Ay hindi, yan ay in vain. Walang kapuluhan yung pagsisikap mo. Kung hindi ka bibigyan ng tulog ng Panginoon, ang ibig sabihin, kung hindi ka bibigyan ng lakas ng Panginoon, no? Yung paghihirap mo, yung mga sacrifices mo, ay walang kabuluhan. Sabi dito, unless the Lord provides you strength, then your labor will be. Yung iyong pagsisikap, yung iyong pagpapakadaluhas. Kung hindi natin susundin ang instruction ng Panginoon, then mauuwi lang yun sa wala. Mauuwi lang siya sa wala. Kasi hindi mo alam kung saan siya gagamitin. Pero,
kung susundin natin, no, kung tayo ay aasa sa Panginoon, no, sa bawat gagawin po natin, sa bawat pag-aaralan natin, no, kung ito ay ating iaalay sa Panginoon, hihingi tayo ng blessing ng Panginoon. Then lahat ng ating pong mga sacrifices, no, lahat ng ating pagpapagal ay magkakaroon po ng kamay. Magkakaroon po ito ng kahulugan. Mangyayari po, mga kapatid, yung amin po ninanais sa atin po. God will always provide our needs. Okay? So, dito po sa Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18, basahin niya po natin. Ready? Okay. You may say to yourself, my power and strength, O my hands, have produced this wealth. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. There will be times, mga kapatid, makakalimot talaga tayo. No? Mangyayari itong verse 17 sa buhay natin. No? My power and the strength of my hands have produced this wealth for me. No? Ako ang dahilan kung bakit nakapagpatayo ako ng ganitong empire. Di ba? Because of. Pero sabi ko, paalala ng Panginoon through Moses sa mga Israelites, always remember the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth. Okay? Sana sa mga tagumpay natin, mga kapatid, sa mga blessings na natatanggap natin, never na pumasok sa utak natin na dahil ko yan. Ako yan. Diba? Dapat ang lalo natin sabihin, ang Panginoon. Ang Panginoon yan. Siguro, sa mga mahilig manood ng basketball dito sa Golden State Warriors, di ba si Steph Curry pag nakakatest, lagi siyang pinataas niya yung pinupoint niya yung finger niya sa langit. At may nagtanong, bakit ganun lagi ang ginagawa pag nakakatest ka? Sabi niya, pinagpapasalamat niya. Na malakas siya, at yung effort na yun ay galing sa Panginoon. Yung takas na yun ay galing sa Panginoon. Kailan natin huling tayo nagpasalamat sa Panginoon? Dahil meron tayong na-accomplish. Sana mga kapatid, huwag tayo makalim. Katulad po nito, ang Panginoon mag-provide siya lagi ng needs natin. Ng ating family, the Lord will provide the needs of our family. Siguro, kung isa-isahin tayo dito, mag-share tayo kung paano provide ng Panginoon ang mga needs natin. Hindi siguro matatapos o hindi mauubos ang ating mga kwento. Sapagkat totoo, ito pong pangako ito. Kasi sabi dito, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Kasi ang Panginoon, He will always provide. Itong mga nababasa natin sa Biblia kung paano provide ng Panginoon, yan din ay mararanasan din natin. Katulad nga ng pangako ng Panginoon dun sa mga ninuno na nandito sa Biblia. Okay? So, if we let God build our house, the Lord will provide. Madalas ay ito ang bilis nating makalimot sa mga ganito. Diba? Lalo na pagka may mga pangangailangan. Diba? Sino sa atin dito na pagka may malaking needs, ang naisip agad na, relax na, kalma na, nanunod. Siguro mas marami sa atin dito, ako, saan kaya tayo mapupunta ng ang bahay na, kanino tayo mamumutang? Kaninong 5-6 ba nating pupunta? Diba? It takes a lifetime, I guess, na matutunan natin ito, na mag-relax. Pero, sa biyaya ng Panginoon, ay matututunan natin na pagka may need,
Ako nga, ang ginagawa ko pagka may need kami, binabalikan ko lang kung paano nag-provide ang Panginoon noong previous years. At yun ang kiniklaim ko sa Panginoon, Lord, I know, makakasurvive kami ngayong buwan na to, ngayong taon ito. You will again provide. At alam niyo, pagka nakita niyo how the Lord provides, it strengthens the family. At yun yan. Ang tangi lang magpapalakas talaga sa atin ay yung pag-ilos ng Panginoon. Hindi yung tatay, hindi yung nanay, hindi yung mga. It is God. Kasi siya ang magpapalakas tayo. Okay? Kaya siya ang dapat natin asahan. Sabi sa Psalm 37, 25-26, maganda po itong talata ito. Yung 25 lagi natin nababasa eh. Pero yung 26, maganda po. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be blessed. Wow! Ganda ng ng talatang ito. Ang mga matutuwid, o yung mga sumusunod sa Panginoon, kailanman, ay hindi papabayaan ng Panginoon. Maging yung kanyang mga anak ay hindi papabayaan ng Panginoon. Sabi pa dito, they are always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Sarap pakinggan siguro, lalo na ako, na tatay na tayo, parents na mabalitaan natin yung anak natin, na, uy, ang bait pa na ng anak mo, matulungin yung iyong anak. Diba? Maganda rin yung, talino naman ng anak mo. Okay lang yun, pero sa akin, mas nag-thankful ako pagka yung character naging blessing sa mga tao. Okay? Ibig sabihin talaga umikilos ang Diyos sa buong family. At ito po, ang sabi sa verse 26, they are always generous and let free. Their children will be a blessing. Sa mga parents dito at magiging parents, ito ang maganda po na ipanalangin natin sa ating mga anak, that they will be a blessing. Diba? Hindi yung kahihiyan. Diba? Dalawa naman ang pwede mangyari. Hanapin ko sinong parents pagka magaling at hanapin ko sinong parents pagka suwain yung isang bata. Sino bang magulang yan? Kaya mga kapatid, if we let God build our house, the Lord will provide. Every members will be a blessing sa community, sa lahat ng mga tao. Okay? So, kung may mga pangangailangan tayo sa umaga nito, panghawakan natin ang mga talata. Hindi tayo papabayaan. Hindi hahayaan ng Panginoon. Matay nyo ito, hindi hahayaan ng Panginoon na mamanipos tayo. Maging ang ating mga anak. Okay? The Lord will always provide. So, yan po ang pangatlo. At ang pang-apat, panghuli, posterity. Ano yung posterity? Ang ibig sabihin ng posterity ay descendants. Okay? Ang sabi dito sa verses 3 to 5, children are heritage from the Lord. Offspring are reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. So, maganda po itong itong talatang ito. Ang mga anak, ito po ay mana. Ito ay gantimpala. Buhat sa ating pong Panginoon. Kaya yung mga anak natin, kahit na minsan ay makukulit. Pero, lagi natin isipin na tayo ay, itong mga batang ito ay gantimpala. At sa mga anak dito, kung sakaling ang laki ng inyong insecurity, o kaya ay parang feeling nyo walang pumapansin sa inyo, or wala kayong parang yung inyong mga efforts ay in vain. Tandaan niyo kung talatang ito, you are heritage.
Ibig sabihin, kayo ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Kaya kayo, binigay sila nitong family, no? Hindi nagkamali ang inyong parents, hindi nagkamali ang Panginoon. May dahilan kung bakit nandyan tayo. Okay? At ang sabi dito, like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Pansin itong word na arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Ang ibig kong sabihin ito, when you let God build your house, no? Ang isang benefit dito ay posterity. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga responsableng anak. Ano ibig sabihin ng arrows in the hands of warrior? Ang ibig sabihin, these children will protect the parents. Okay? The children will protect the parents. At ang sabi ko dito, blessed is the man whose quiver is full of them. Yung quiver, ito yung lalagyan ng pana. No? Alam niyo, ginagamit dito ng iba na dapat marami palang anak. No? Kasi sabi dito, blessed is the man whose quiver is full of them. Puno. Kailangan punuin mo daw yun. No? They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. In short, mga kapatid, the Lord will give you responsibility if you let God build your house. Kaya sabi ko kanina, nakakalungkot na yung ibang mga families talagang dysfunctional. Ang daming yung nag-aaway-aaway sila. Nagsasakitan sila. Okay? Well, tayo naman, meron din tayo mga issues, kanya-kanyang issues no, sa ating pong mga tahanan. Siguro pagka pinagkwento natin isa-isa, ay magugulan tayo. Di ba? Kaya magandang paalala ito mga. Kung gusto natin ayusin ang ating family, let God build our house. Sapagkat, kung ito po ang ating gagawin, may magandang mangyayari po sa ating family. At kung meron dapat po na may maayos na family, ay tayo po na sumasampalataya sa Panginoon. Kasi nakakalungkot naman na pupunta tayo dito, may dala tayong Bible, no? Kita na kapitbahay na tuwing Sunday, no? Magandang damit natin, no? Alis tayo, at sasabihin natin mag-church kami. Pero pagdating ng Monday hanggang Saturday, ay away, parang mga Armalite ng no? Ang mga bubig. No? Yung mga gamit sa bahay talagang lumilipad. Di po ba? Mga kapatid, alam ng Panginoon na we are all not perfect. Alam din ng Panginoon na may mga issues na dapat ayusin sa ating family. Bakit niya alam yan? Sapagkat siya gumawa sa atin. Nagbigay din siya ng paraan para masunod. First, na dapat natin gawin mga kapatid. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng strong family, no, we need to let God build our house. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa bawat isa upang maging maayos po ang ating pong pamilya. Ay, pinagalaman. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay napapanahon. Marami kaming struggles and issues na dinadala sa aming pong family. Marahil yung iba ay nasa breaking point na. Pero salamat Lord sapagkat ang inyong salita ay nagsasabi na may solusyon pa. Kaya ba namin ayusin ito? Kaya ba itong may balik sa kung ano ang tunay na design ng family? Tulungan mo lang kami, Panginoon, kaming lahat, na ipaubaya sa inyo. Pakinggan namin, Panginoon, ang inyong salita. Sundin namin, Panginoon, ang inyong mga paraan. Sapagkat yun ang tama. Yun po ang perfect, Panginoon. Kaya, dalahin ko po sa oras na ito sa bawat isa sa amin. Inyo pong ayusin ang mga focus namin, Panginoon. Inyo pong ilagay ang aming mga mata, ang aming pong mga puso sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang gagabay sa amin, tutulong sa amin para maging maayos po ang aming family.
Ikaw, Panginoon, ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. Give us a better family, Lord. At nawa ay naduman ang mga struggles namin sa inyo pong biyaya ay maging maayos po. At tulungan po kami na magpakalimot na magpasalamat at magpuri po. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po